tayo. Ako po'y magbahagi ng mabuting balita. Ano? Ayun ang pagkakataon ko naman. Sabi doon kung saan maraming tao, kailangan magbahagi ng mabuting balita. Kasi sa panahon ngayon, puro masamang balita. Kaya ako naman po ay magbahagi ng mabuting balita. Gusto niyo po bang mabuting balita o masama? Ay, wala akong kausap, Lord. So, good afternoon po. Mamaya po may papamigay ako libre po. Wala po akong sobre ha. Hindi po ako humihingi. Dahil po ang mabuting balita ay walang bayad dahil binayaran na po ng Panginoon sa cross yung kaligtasan ng tao. Ano? Kailangan lang po, kailangan na maibahagi na po ang mabuting balita dahil sabi po doon, we are living in the last days. Napakadami na po ng sign. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, sa Mateo 24, ang dami na po ng sign na. Digmaan dini, digmaan doon, baha dini, lindol doon, patayan dini, virus dini. Ano pa? Tsunami dini. Ano pa ang mga nangyayari sa buong mundo? Ang dami na po. Sunog. Sign po yan. We are living in the last days. At sabi nga po, babalik ang Panginoon. Katulad nung panahon ni Noe. Sino pong may alam na istorya ni Noah? Nasa pelikula po yun ha. Ang mga tao busy, walang pakialam. Kahit may nangangaral ng mabuting balita, hindi po pinapakinggan. Pero, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kaya po, kailangan nyo makarinig ng mabuting balita. At ano po yung mabuting balita na sinasabi? Kung kayo manonood ngayon ng TV, ay nakakatakot. Mayroon pa ngayong balita. Ang daming kinikidnap na teenager at mga bata sa school. Kaya po, ingatan nyo yung mga bata sa school. Yung mga anak nyo, ingatan nyo po. Ang sabi naman ng iba, fake daw Pero may nagsasabi naman na totoo po may kinikidnap. Totoo man yan o hindi, nananakot man sila o hindi, may mabuting balita pa rin. Ingatan nyo ang inyong mga anak, pamilya, kahit sino ingatan nyo. Subalit, ang pag-iingat lang po ay nagbubuhat sa Panginoon. Kasi kung wala po tayong Diyos, wala pong mag-iingat. Kaya po tandaan natin ang mabuting balita na gusto ng Diyos iparating sa inyo ay yung makatanggap po kayo ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Pansamantala lang po tayo sa lupa. Ha? Sabi nung iba, gusto po nila na mabuhay na 120 years old. Kasi po yun ang nakasulat sa Biblia na ang tagal ng buhay ng tao 120. Sa palagay nyo, makaka 120 tayo ngayon. Yung kinakain natin, diba? Yung kinakain natin, kaya hindi po humahaba ang buhay. At sabi nga nung nag-aaral, hanggang 60 years old na lang ang buhay. Why? Dahil sa mga food. Pero, ang pangako ng Panginoon, buhay sa langit. Yung po pala yun. Maganda yun ha. Buhay sa langit. Kaya po tandaan nyo, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang isang tao ay hindi mapahamak. Lalo tigit kung siya ay mananampalataya, nilalakasan ko lang po maingay ha. Napakahalaga po, ikaw at ako, mahal na mahal ng Panginoon, kaya po siya ay namatay sa cross. Namatay po ang Panginoong Yesus sa krus ha. Para kanino? Sa iyo at sa akin. Kaya po, hindi po ako nahihiya na bahaginan kayo na mahal kayo ng Panginoon. Kayo na lang po ang magdidesisyon kung kikilalanin nyo si Jesus Christ as Lord and Savior o mananampalataya kayo, kayo na po ang bahala. Ang mahalaga na ibahagi ko po yung mabuting balita na gusto ng Panginoon na iligtas ang kaluluwa natin. Kaluluwa po ha, kasi lahat po tayo ay aalis sa mundong ito. Pero, tandaan po natin, nawa po, meron tayong tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso para yung regalo na buhay sa langit, matanggap natin. Kaya po tandaan nyo, sabi sa John 14:6, Jesus is the only way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa langit, maliban. Tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po sa hapong ito, tandaan natin, ang problema lang po, kaya po hindi tayo makalapit sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Roma 3:23, ang lahat ng tao makasalanan at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, kapag pala tayo lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, patatawarin po tayo. Ganon po siya kabuti ha. Kaya po tandaan natin,
tayo po ay manumbalik na habang araw pa. Kasi pag dilim, mahirapan po tayo. Kaya po, it's time to come back to Jesus. Anak ko, Jesus love you. Salamat. Napakahalaga niyo po. Hindi ko po kayo kilala, pero bakit kailangan ko kayong bahaginan? Para matupad po yung nasusulat sa Mateo 24:14. Lahat ng tao, every nation, every tribe, every tongue, kailangan makarinig para matupad po yung nasusulat. At saka po, kumakatok ang Diyos sa inyong puso. Hindi naman po ako ang magliligtas na. Si Jesus Christ, namatay sa cross, nabuhay ng 3 araw, umakyat sa langit, babalik po siya. Babalikan niya po yung mga tao na kinikilala si Jesus bilang Diyos tagapagligtas. Kaya po tandaan po natin, yung puso po natin ay napakahalaga. Yung paghingi ng tawad, napakahalaga. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa mga taong ito, nabahaginan ko na po. At ang sabi mo, ikaw naman na magliligtas, kaya salamat sa kanila. Bless them, Lord, yung driver, ang mga pasahero, may sakit at karamdaman, may trangkaso. Anuman po ang mga problema nila, dahil ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, ikaw po ang bahala sa kanila. Loobin mo, buksan mo ang kanilang mga mata upang matanggap po nila yung regalo mo na mabuting balita na may buhay sa langit. Maraming salamat po, Ama. Bless them, O God. Ito po ang dalangin ko na may pagpapasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat po. Magandang hapon po. Anak, yan ang madaming itlog. Ay, patulong po yung madaming itlog. Libre, anak. Hindi pasuyo, dali. Kindness beget kindness. Ala. Makikisuyo hawak. Ayan po. Ayan. Ibababa ako. Ayan. Yung kabaitan po, babalik po sa inyo yan. What you sow is what you reap. Kindness. God bless po, mami. Ang daming paninda. Ayan. Yung kabaitan po natin sa kapwa, ibabalik ng Diyos. Ingat po, ingat po. Paninda siguro yun, ana. May libre pa po, wala pong bayad. Pakisuyo na lang po. Tandaan nyo, isang araw na to, nakasakay nyo ang isang padala ng Lord na pinapasabi sa inyo, mahal na mahal po kayo at ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Kaya lang po, kayo po ang magdesisyon. Gandang hapon po. God loves you po. Amen.